Good afternoon, church. Tatayo po tayong lahat. Yan. Amen. Ngayon, gagawin po natin, we will sing a new song for the Lord. We will sing a new song for the Lord. Okay pa sa inyo yun? Ay, kung okay sa'yo, ready ka na ba? Come on, let's worship God. Washed in water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, come on! And I'm clean, sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon the tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is with me. In victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as me. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, sing it again, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as me. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Come on, clap your hands. 'Cause it took away my shame and you made it to the cross. You got me running about the grave. Oh, hallelujah, here I come. Come on, sing. 'Cause you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. Oh, you took away my shame. Yeah, and you nailed it to the cross. You got me running by the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame. Yeah, and you nailed it to the cross. You got me running on. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. I'm not depressed anymore. My anxiety left me. If you can do it, everybody jump, jump, jump. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Come on, let's say, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, sing it again, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Oh, oh, Lord. Oh, hallelujah. We will sing one more time to the Lord. 'Cause you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running about the grave. Oh, hallelujah.
'cause you took away, yeah, and you nailed it to the cross. You got me running on. Oh, hallelujah, here I come. 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 Oh, Lord. Come on, we will sing one more time to the Lord. We will praise your name in this place, oh God. Oh, you are worthy to be praised, Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Woo! Yeah! Hallelujah. We will sing to the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, sing. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, and I'll praise when I don't. Yeah, I'll praise 'cause I know you're still in control. Our praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, more than a sound. My praise is the shout That brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise the Lord. oh, my soul, yes, Lord. We praise your name this place, oh God. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated. Now praise, Praise 'cause you're faithful. I praise. Praise 'cause you're true. praise 'cause there's nobody greater. I praise, Praise 'cause you're sovereign. you reign, Praise 'cause you reign. you reign. Praise 'cause you rose and defeated. I praise, Praise Lord, 'cause you're faithful. praise 'cause you're truth, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh, my soul. Praise the Lord, oh, my soul. Praise the Lord, oh, my soul. Praise the Lord. I won't be quiet, I won't be quiet. My God, how could I Could I keep it inside? say praise the Lord? Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God, how could I Could I keep it inside? praise the Lord? Praise the Lord, oh, my soul. Yes, Lord, we praise your name. Oh, God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise in our heart your name, oh God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised in our heart, in our mind, oh Lord. Oh, glory, glory.
hallelujah. Yes, Lord, we give you praise. We give you praise. Church, let us not offer just a praise of song to the Lord, but also our bodies, our lives as a living sacrifice. So Romans 12:1 says, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true worship and your proper worship. Amen? Church, God is pleased po when we trust Him with our lives, when we trust Him completely. So today, I invite you to come before Him with surrendered hearts. Trust the Lord that as He continues to refine you, He is setting you apart for His purposes and for His glory. Hallelujah. Come on, let's continue to worship. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify
choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Oh Lord, I wanna do your will, oh God. I wanna do your will, oh Lord. Come on, let's sing it once again. With our hands lifted up to the Lord, sing this with all your heart, saying, you choose to be holy. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Come on, let's sing, Lord, we offer our lives. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it, Lord, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Oh Lord, we offer our lives to you, Lord. Oh, everything, Lord, that we've been through, everything, Lord, that we've been through, use it for your glory, God. Oh, come on, let's lift up the hands to the Lord. Sing everything, Lord, everything that I've been through, use it for your glory, God, for you alone. Oh, I offer my days to you, Lord. Oh God, I offer my life to you alone. Lord, use it for your glory, God. All the pains and the joys, use it for your glory, God. Oh Lord. Oh Lord, we'll lift everything to you, God. We'll lift everything to you, Lord. Come on, let's sing. Lord, we offer our lives. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you for the last time. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. Oh, hallelujah, Lord. Our love is
Hello, Life Giver fam. I am Mary Grace Navarrete, and this is my life-giving story. Noon, ako ay isang taong puno ng worries. Hindi pa nga dumarating ang problema, iniisip ko na agad ang solusyon. Marami akong tanong, takot, at laging nag-aalala kung ano ang mangyayari bukas. Dahil sa sobrang pag-aalala, ang tendency ko ay unahin ang sarili ko. Ang buhay ko noon ay walang kapayapaan, laging nag-iisip at puno ng pangamba. Ang bawat araw ay mabigat dahil sa halip na magtiwala sa Diyos, nauubos ang lakas ko sa kakaisip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Dumating ang turning point ng buhay ko na magpasya akong sumama sa best friend ko na umattend ng isang life group. After life group, sumama na akong mag-church service sa Life Giver at tuloy-tuloy nang mag-life retreat. Sa life retreat, naranasan ko ang presensya ng Diyos. Doon ko natutunan na hindi pala ako dapat mag-alala. Dahil may Diyos na namatay para sa akin, naunawaan ko na siya ay nagsakripisyo sa krus para maging malaya ako. Nakita ko rin na may magandang plano ang Diyos para sa akin. Unti-unti, binago ng Diyos ang buhay ko. Ang dating puno ng takot ay napalitan ng kapayapaan. At ang dating laging nag-aalala ay natutong magtiwala. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan ko habang lumalalim ang faith ko sa Diyos ay ang giving. Dati, dahil sa worries ko, mahigpit ako sa resources at inuuna ko lagi ang aking sarili. Pero dahil sa giving, tinuruan ako ni Lord na magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng tithes, offerings, and pledges. Nang nagsimula akong magbigay, nakita ko na ang giving ay hindi pagkawala, kundi pagtitiwala na si Lord ang aking provider. Ang giving ay naging expression ng faith ko sa Kanya. Dahil sa giving, nakaranas po ako ng breakthrough. Naging buhay ang Philippians 4:19 sa akin. And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Totoo nga na si Lord ang bahalang mag-supply sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Noong nag-pray ako na magsiserve ako, dumating ang blessing sa aming pamilya. Binayayaan niya kami ng isang condominium na malapit lang sa church. Kaya pwede nang mag-serve anytime nang hindi iniisip ang biyahe. Noong nag-pray kami ng sasakyan, dumating ang blessing at hindi na namin kailangan magbayad ng monthly amortization dahil ginamit ni Lord ang aking brother-in-law para bigyan kami ng bagong sasakyan. Hindi lang yon, binayayaan din kami ng Diyos na negosyo na 4 na taon na namin sinusustain magkakaibigan. Hindi lang material na bagay ang blessings. Higit sa lahat, may kapayapaan at spiritual growth na nangyari. Nawala ang pagiging warrior ko. Ngayon, ako po ay isang life group mentor at part ng God's Great Works Satellite at naglilingkod sa Connect Ministry. Natapos ko na rin po ang SOD, Consecrations Class, at ngayon graduating na rin po ako sa Mission School this July. Patuloy na ginagamit ni Lord ang buhay ko para magbigay ng pag-asa sa iba. Hindi na ako yung dating puno ng worries, kundi isang anak ng Diyos na puno ng tiwala, kapayapaan at kagalakan. Mga kapatid, kung nagawa ni Lord sa buhay ko, kaya rin niyang gawin yan sa buhay ninyo at higit pa. Ang giving ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang hawak natin, kundi gaano kalaki ang tiwala natin sa Diyos. Kapag nagbibigay tayo, binubuksan natin ang pintuan para sa mas malaking pagpapala. I am Mary Grace Navarrete, and I am a life giver. Let's give! Everybody, let's rise with all energy. Yan, paramdaman natin na mas malakas pa ang energy natin kesa sa ulan kagabi, kahapon. Pinupalakpakan naman natin ng Lord. Walang holy hour. Walang hapon. Walang inaantok after lunch. Lahat tayo, we have that supernatural energy this afternoon. Sige, iikot po tayong lahat. I want you to pass on that energy to everyone who's here. Sabihin mo,
Masaya ako nandito ka kahit long weekend. Pass that energy. Masaya ako, Life Giver family. Amen. Naramdaman niyo ba yung energy? Naipasa ba? Nako, parang wala ako sa 1 p.m. service. Naipasa ba ang energy? Amen. O sige po, tayo po lahat ay pipikit. Hingi tayo ng awa sa ating Panginoon. Father, we just want to thank you, Father, for this very energetic afternoon. We're just so grateful, Father, for the strength that you've been giving us. We thank you, Lord, for pushing us to wake up this morning, pushing us to ride that jeepney, to ride that car, going to church this afternoon. Lord, I pray, Lord, na sa pagpasok namin ngayon, nung nag-worship kami hanggang matapos itong service na to, Lord, lalabas po kami na meron kaming baong desisyon. Lalabas po kami na may baon kaming gagawin. Lalabas po kami na hindi na kami katulad ng kung sino kami noon. We just want to thank you, and all the praises, the honor, and the glory belongs to you, our Father, our God, in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Let's appreciate our worship team who were here kanina, our volunteers who are here today, at ang mga katabi nyo, sabi ko nga na nandito kahit long weekend, piniling magstay at magsimba ngayong araw. At dahil yan, meron akong pa-question sa inyo. I will show you a picture on the screen, and I want you to think. No, pakita nga po natin unang picture. Isipin natin, ano ang nangyayari sa picture na yan. Diba kumakain? No, halimbawa, no, kumakain kayo, pamilya kayo kumakain. Tapos may dumating na bisita, kakilala nyo, bilang mga Pilipino, ano ang unang-una nating sinasabi? Ay, napakagaling ng 1 p.m. service. Palakpakan nyo naman ang mga members ng 1 p.m. service. Very basic. Ano sasabihin natin? Dahil Filipino tayo, may dumating? Kain. Kain tayo. Kain kayo. Eto, next. Pakita natin susunod na picture. Lumabas ka. Nakita mo si ating nagtitinda ng fishball, si kuya nagdadrive ng jeep. Ano, kahit hindi mo sila kamag-anak, ano ang itatawag mo dun sa lalaki? Kuya. Ano pa po? Tito. Ngayon, ayaw na natin ng manong. Coach Jan, papayag ka ba, manong Jan? Siyempre hindi, di ba? Kuya lang. Di ba, kuya, ate. No, pag babae, ate. No, tita. Yan, mga ganyan lang. Next question. Ito favorite ng lahat. Kapag handaan, dami. Tapos na kayo kumain. Tapos ang dami pang natira. Ilabas na ang sandata. Pakita natin next picture, ang sandata. Ano ang gagawin ng mga Pilipino? Mag-Sharon. Kanina tinatanong ko kayo, anong sasabihin, anong gagawin? Parang pare-pareho tayo lahat ng sagot. No, walang pag-iisip. Walang pagdadalawang isip, walang thinking hard. Automatic lumalabas sa atin. Do you know what's that called? Ang tawag po dyan ay muscle memory. Automatic na lumalabas sa'yo. Alam niyo ako, nung bata ako, nag-aaral ako, no, di sasakay ako ng jeep, tapos magbabayad na ako. Sabi ko dun sa driver, Lord, bayad po. What a muscle memory. Tapos sa school, hindi pa ako nagjo-joke. Sa school, no, nagre-recitation, Lord, Lord, ako po. No, masyado na naging muscle memory. No, kasi lagi akong nasa Life Giver Church. Kaya kung gusto mo si Lord ang muscle memory, huwag kang mag-miss ng Sunday service at life group. Balikan natin yung muscle memory. Muscle memory po is the ability to perform a skill, pwedeng action, behavior, pwedeng salita, that is almost automatic to you. Bakit? Because you've practiced it so many times. You've practiced it so many times. You said it so many times. Kaya sabi ko, Lord, bayad po kasi laman ako ng church noon. Kaya tayo laging sabi natin, gustong-gusto natin nagsasharon kasi laman tayo ng mga handaan, tapos tayo yung kasali dun sa team, taga-abang, ng matitirang Shanghai. Di ba pare-pareho tayo niyan, muscle memory. Kaya nga sabi sa Love Radio, kailangan pa bang basic? Di ba? Very basic. Automatic to all of us. And did you know
that we Christians, we also have the spiritual muscle memory. Na kahit hindi po natin isipin, kahit hindi natin planuhin, automatic gagawin mo, automatic sasabihin mo. For example, you're so stressed, pagod na pagod ka na. Ano ang unang lalabas sa bibig mo? Prayer or reklamo? Diba? Mabuti yan. I'm so happy and I'm so blessed. I'm in a church na may umaamin. No, talagang nagre-reklamo tayo, tama ba? Ano pa? Pag may problema ka, sinong unang mong tinatawagan? Sino daw po? Ano yung sinabi dito? Si Mama. Parang may narinig akong Facebook. No, matindi. Meron pa ako, may kaibigan pa ako. Pag may problema siya, ang tinatanong niya, si ChatGPT, na-stress ako. No, pag nasasaktan tayo, ano yung automatic nating response? Magpatawad or gumante? You know, church, kung ano po yung automatic na gagawin mo, automatic na sasabihin mo, your automatic reaction na hindi mo pinlano, hindi mo pinag-isipan, that is your spiritual muscle memory. That is your spiritual reflex. And just like what we saw in the definition, spiritual muscle memory, your spiritual reflex, it only becomes in you, part of your automatic in you, if you do it and you practice it so many times. Paulit, ulit, ulit. So my question to all of us is, since this month, ano po ang ating series? Ang series natin is all about integrity. So since yan po ang ating series, ang question ko po sa ating lahat is this: is integrity your muscle memory? Automatic ba sa atin ang integrity? No, na kapag nasa church ka lang ba na may integridad ka, o pag lumabas ka, kakalabas mo lang, may jeep na kumat sa'yo, ka na. Yung integrity na hindi lang pag may nakakakita sa'yo, pero yung klase ng integrity na muscle memory mo na. Yung klase ng integrity na reflex mo na. Last week, sino po yung napag-usapan nating character na pinreach po ni Rev Jamie? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Yung tatlong yon. And I was so blessed. Lahat po tayo na blessed, no? Ang ganda ng preaching last week. Talaga sabi ko, bow or burn. Nakita ko, ako personally, no po, nakita ko gaano kabuo yung loob ng tatlo. Na hindi kami magpapashawarma, kebab pala, sabi ni Rev. No, hindi kami hindi kami magbabow down, okay lang maging kebab kami. Pero, you know, habang pinag-aaralan ko yung Daniel chapter 3, napaisip po ako, minsan maganda lilikutan natin yung isip natin, napaisip ako, paano kaya naging ganon katatag yung loob ng tatlo? Paano kaya naging buo yung loob ng tatlo na kahit ang sinabi sa kanila, susunugin ka namin kung hindi ka magbabow down. Pero sila talagang, hindi, okay lang kaming masunog, wag lang kami magbow down. What made them so brave? What made them so tatag, ang arte? What made them so courageous to say that we will not bow, okay lang kaming masunog? Tapos napaisip ako, sabi kasi tatlo sila, di ba? Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi ko, sa mga magkakaibigan, isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin nyo ay ito, saan tayo kakain? Hindi ba? Sino rito may mga kaibigan? No, tapos magkakasama na kayo, 11:59 na, biglang napaisip kayo, saan tayo kakain? That's the hardest question na pwede nyong isipin that time. Ngayon, mag-iisip kayo, di ba? Lahat kayo ang sasabihin nyo, kahit saan na, okay lang ako, kahit ano. Not until merong isang tatayo at magsasabi, hindi, doon tayo kumain sa Kapitan Pakpak. Tapos na, di ba? Kasi may tumayo, so Kapitan Pakpak after. O kaya hindi, until merong magsasabi na hindi, doon tayo, malapit lang sa church, tatumbling lang tayo, kapares mo, boss na. Kasi may nagsabi, may nag-initiate doon sa magkakaibigan. Pag may tumayong ganon, matik po yun, may desisyon na. Pupunta na kayo doon. Ngayon, binalikan ko si Shadrach, Meshach at Abednego, napatanong ulit ako, sino kaya doon sa tatlo yung leader? O kaya, sino kaya doon sa tatlo yung promotor? Sino ron sa tatlo yung nagsabi sa Kapitan Pakpak tayo?
Sino kaya doon? This morning, our text will be coming from Daniel chapters 1 this afternoon pala. No, kasi pag maghapon ka nakaschedule, nakaset kang morning. This afternoon na pala. Nasa 1 p.m. pala ako. No, this afternoon, ang text po natin will be coming from 2 p.m., no? Kasi kailangan ko uminom ng tubig para ma-refresh yung muscle. Kasi muscle memory yung 1. Ano ba kayo? Alam mo, minsan pag muscle memory mo na, mahirap burahin. Kaya if there is a muscle memory that you shouldn't erase, yung spiritual muscle memory mo, na si Lord ang kasama mo. So yung 1 p.m., pagbigyan nyo na ako dun, di naman related, okay lang. 2 p.m. po pala. No, nalito na tuloy ako. Our text will be coming from Daniel chapters 1 to 6. Okay lang po ba? Daniel chapters 1 to 6. 6 na chapter po ang aaralin natin. No, very quick lang naman kasi na-lay down naman po ni Rev Jamie last week yung background ng Daniel chapter 1 before 3. So before nangyari po yung Daniel chapter 1, bigyan ko lang po kayo ng very quick na background. Nung nag-aaral tayo, we learned about the different empires. No, yung mga umangat na world power. And during that time, before Daniel chapter 1, ang rising powers ay Babylon at Egypt. No, kaya nga nung nag-aaral tayo, ano yung mga sumikat na civilization? Egyptian civilization, Babylonian civilization, at kung ano-ano pa. Sa Daniel, ang magkalaban ay Babylon at Egypt. And it just so happened that Egypt, nasakop nila ang Judah, under ng Egypt ang Judah. So naglaban si Babylon at Egypt kung sino ang magiging superpower that time. And the one who won is the Babylonian Empire. Nag-end na po yung Egyptian Empire, natalo yung Egypt, Babylon ang nanalo, and anong nangyari? Collateral damage si Judah. Dahil si Judah ay under Egypt, matik, Judah went to Babylon. And we know the story, di ba po last week, sinabi po ni Rev Jamie, naghanap ng gwapo, parang si Endry. Naghanap ng malalakas at matatalino, parang si Tito Dante. Naghanap ng batang-bata, parang si Tito Dante. No, naghanap ng mga, eto yung pwedeng mag-serve sa king, naghanap sa Judah. Kasi dadalhin nila sa Babylon. And sila po ay mag-undergo ng 3 years of training. Education, kultura, lengguwahe. At nakakatuwa po, along with Shadrach, Meshach, and Abednego, meron pang isa silang kasama. Aside from other young men, meron pa silang isang kasama. Ito po ay si Daniel. And before magsimula po yung 3 years na training nila, bago sila isabak sa masinsinang madugo ang training, let's read Daniel chapter 1 verse 8. Sabi po dyan, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. So this afternoon po, ang pag-uusapan natin, paano natin gagawing muscle memory ang integrity. Gusto niyo po ba yun? No, paano natin gagawing muscle memory ang integrity na automatic lalabas na sa'yo? Hindi mo na pinag-iisipan. Number 1, kitang-kita po Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel resolved. Number 1, what you should do, you have to decide. Simple lang po, decision. You have to decide. Sabi doon, Daniel resolved. Pag sinabi po nating resolved, in Hebrew, it's sum. Meaning, settled ka na. Meaning, fixed. Wala nang makakapagbabago ng isip mo. Meaning, determinado kahit sino pang Poncio Pilato ang humarang, desidido ka na. In the verse, it says, Daniel is resolved not to defile himself with the food. But that's not just about food. Alam ni Daniel, na hindi lang to patungkol sa pagkain, patungkol ito sa indoctrination ng Babylonian culture, patungkol ito sa education, patungkol ito sa babaguhin nila yung pagkatao ko para maging katulad nila ako. Kaya si Daniel, bago pa magsimula yung training, kadarating pa lang, 1 verse 8 pa lang, sabi doon, Daniel is resolved. Daniel resolved not to defile himself with the food.
Bago magsimula yung pressure, desidido na si Daniel. Bago dumating yung temptation, desidido na si Daniel. Tayo pag nandyan yung temptation, gusto natin doon tayo nagde-decide, di ba? Nandyan na yung temptation sa harap mo, saka ka palang magde-decide, magpapaka-Kristiyano ba ako o magpapakaloko-loko? Gusto natin, nandyan na yung temptation bago tayo magdesisyon, but not Daniel. Bago pa dumating yung panahon na ititrain sila ng Babylon, nagdesisyon na siya na hindi. I will decide today that I will not defile myself. Ang integrity po, hindi nagsisimula sa situation mo. Integrity starts with your decision. Kailangan pong pinagdedesisyonan. Alam niyo po, naalala ko nung papasok ako ng college. Ako po ay galing sa isang maliit lang na Christian school. Maliit lang kami kasi isang section lang kami. So maliit lang talaga. And pag fourth year high school ka, sikat na sikat doon, mag-i-exam kayo lahat sa mga sikat na university. So lahat yan ang mindset ng mga fourth year high school student. It just so happened po that God was so good in my life. In my batch, in my school, I was the only one who passed sa isang prestigious university. So tuwan-tuwa yung school namin, tuwan-tuwa sila. Kaya lang, kinabahan po ako. Kasi yung school na papasukan ko ay kilala bilang isang eskwelahan na nagpo-produce ng maraming realista. And so napaisip sila, ano kaya school yun? Hindi ko na sasabihin. Mahal ko pa rin naman yun. So, nagkilala yung eskwelahan na yun sa pagpo-produce ng hindi lang maraming realista, pero maraming makakaliwa. Maraming, alam ko, sure ako na pag tumuntong ako doon, first day ng first year college ko, alam kong matindihang indoctrination parang Babylon. Na pagpasok ko, talagang lahat yun i-recruit na kung saan-saan ka i-recruit. Kaya, bago po ako pumasok, I was resolved. Just like Daniel, nagdesisyon po ako na mag-aaral lang ako. Na wala akong gagawin kundi sasali lang ako sa mga org na related sa course ko or sa pagiging Kristiyano ko. Alam niyo po sino lang ang gumulo sa buhay ko? Resolved ako eh. Merong isang gumulo. Ang pangalan niya King Bustos. Buti na lang wala yung asawa ko. Pero hindi ako nagpagulo. Sabi ko, resolved. So sabi ko sa kanya, mag-antay ka lang muna. Mag-aaral muna ako. Kaya sa mga youth natin, yung mga magka-college, you have to decide. Papasok ka sa college, believe me, listen to an ate, tsaka sa mga ate-kuya nyo, papasok kayo sa college, yung mga bagong papasok sa trabaho, that's gonna be like Babylon. Kailangan magdesisyon ka, papakasal ka, hindi lahat yan, butterflies and flowers. Kailangan nyo, simula pa lang magdedesisyon ka na kahit may makita akong kaimbye-imbyerna, sorry for the term, sa asawa ko, decided ako na kasama ko siya hanggang dulo. Ganon din sa atin lahat. It has to start, integrity starts with a decision. Sabi ko nga kanina, kasi sanay tayo magdedesisyon kapag nandun na ako. Kaya nga ayoko yung salitang, let's cross the bridge when we get there. Can't we decide before we go to the bridge? Baka pwede tayong magdesisyon. Kasi alam mo, pag hindi tayo nagdesisyon, I think that's pride. Na doon na lang ako magdedesisyon pag nandun na ako sa harap ng temptation. Why? Kasi feeling mo, kaya mo eh. Feeling mo, isang tingin lang naman, isang tikim, isang pakinig, isang hawak, isang text, iisipin ko lang naman, wala namang mali. Ang problema, kakalang naman mo na doon sa mga bagay na yun, ayun, nahulog ka na naman. Bumagsak ka na naman. Church, yung pagko-compromise, yung pagkasira ng integrity natin, hindi po yan nagsisimula na bongga. Hindi yan nagsisimula na major agad. Everything starts with minor. With the small things na hinahayaan mong mangyari. Maliit lang naman. Hanggang magugulat ka, malaki na siya. Bakit? Kasi nung simula, hindi ka nagdesisyon. Nung simula, hindi ka resolved. Balikan natin si Daniel. Iba si Daniel. Bago pa nagsimula yung 3 years training, he already drew the line. Hanggang dito lang kayo. Pwede nyo akong turuan, sige. Pwede nyo akong bihagin. Pwede nyo akong ipatira sa Babylon. Pero hindi nyo mababago kung sino ako at ang Diyos ko. Resolved yung mama.
decided yung mama. Alam niyo po ano mas maganda pa? In Daniel 1:11-12, if we can show the verse. Sabi po dyan, Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, si Shadrach, Meshach, and Abednego, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. In Daniel 1 verse 8, sino yung resolved? Pwede po, hindi po mali yung sagot nyo. Tama po yan. Sige, labas nyo po yan. Sino po yung resolved? Si Daniel. Daniel 1 verse 8, Daniel was resolved not to defile himself. Pero pagdating sa Daniel 11-12, 1:11-12, aba, dito ko nakita kung sino yung pasimuno. Kanina, doon sa tatlo. Di ba sabi ko, pag magkakaibigan kayo, ano pinakamahirap na desisyon? Yung desisyon kung saan kayo kakain. Sabi ko, sino kaya yung promotor, yung nagdulak kay Shadrach, Meshach at Abednego na maging matapang, na tayuan, na tumayo habang lahat ay yumuyuko? Sino? Nakita ko sa 11 verse 12. Merong isang Daniel na dinamay si Shadrach, Meshach at Abednego. Dinamay niya, siya lang naman yung resolved eh. Pero sa 11-12, sinama niya yung tatlo. Kaya pala, hindi nagbow si Shadrach, Meshach at Abednego last week kasi there was a Daniel who drew the line. Hanggang dito lang. There was a Daniel who encouraged his friends. Actually, hindi niya nga in-encourage eh. Pala decision din to si Daniel eh. Sinama niya na lang. Aren't we blessed? Kayo ba, may kilala ba kayong ganon? Mga kaibigan na dadalhin kayo sa kaayusan. Na hindi ka pa umuoo, kadamay ka na. Kesa doon sa mga kaibigan na hindi ka nga umuoo, sinama ka pa rin sa kalokohan. Why don't, yung mga life group leaders nyo, coaches nyo, pastors, mga kaibigan nyo dito sa simbahan, kung para silang si Daniel, dinadamay kayo sa ganon, nililid kayo into a life of integrity, huwag ka nang magpumiglas. Para magawa mo yung okay lang na masunog ako kaysa mag-bow down ako, sunod kayo dun sa promotor, parang si Daniel. Church, ano po yung line na kailangan mong i-draw ngayon? Ano yung kailangan mong pagdesisyonan ngayon? Maybe meron sa'yo sinasabi si Lord na wag mo nang balikan. Or maybe may sinasabi sa'yo na wag mong simulan, anak. Or simulan, I don't know. Pwedeng, hindi na ako magsisinungaling. It can be as simple as hindi ako magsisinungaling. It can be as simple as hindi ako mandaraya sa negosyo, sa trabaho, sa eskwelahan, or hindi ako papasok sa isang relasyon na ilalayo ako kay Lord. Or hindi ako manunood ng isang panoorin na sisira sa isip ko. Alam niyo po, yung integrity, hindi po dapat pinag-iisipan. Pinagdedesisyonan. Huwag niyo pong pag-isipan ang integrity. Dapat yan dinidesisyonan. Kasi pag na-convict ka, di ba na-convict ka, hindi dapat to ginagawa. Huwag mong hayaan hanggang conviction lang. Kailangan pinagdedesisyonan. Kailangan resolved ka. Pero church, may warning po ako. Kapag nagdesisyon ka to make integrity your muscle memory, to make integrity your lifestyle, believe me, life will get harder. Life is gonna get so hard na mapapaisip ka na kung kailan ako naging Kristiyano, paano dun mas dumami ang problema ko? Na kung kailan nag-decide ako to live a life of integrity, parang dun dumami yung problema ko. Kaya point number 2, we will not just stop with decision. Point number 2, what should you do? You've got to depend. Huwag ka lang magde-decide na I will stand with the Lord. Number 2, kailangan dumepende ka sa Kanya. Chapter 2, I'll share with you the story. In Daniel chapter 2, you can just read it when you get home. Daniel chapter 2, nanaginip si King Nebuchadnezzar. Nanaginip siya, tapos hindi siya pinatulog nung panaginip niya yun. So ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng magicians, lahat ng sorcerers, lahat ng wise men. Punta kayo dito lahat. Di kasi ako nakatulog kagabi, sabi ni King Nebuchadnezzar. Grabe yung panaginip ko. Ngayon, eto utos ko sa inyong lahat. Yan, mga wise men, lahat, sa inyo lahat. Kung sino, hindi, ito pala, eto utos ko, hindi pala kung sino, eto utos ko. Gusto ko, mahulaan nyo yung panaginip ko.
Tapos gusto ko din, i-interpret nyo yung panaginip ko. What a request. Ikaw nga nakakalimutan mo yung panaginip mo, paggising mo, yung panaginip pa ba ng iba? What a request. So ngayon, itong mga wise men, sabi kay King Nebuchadnezzar, ganito na lang, King. Paano kaya, ganito na lang, sabihin mo sa amin yung panaginip mo. Tapos, i-interpret namin by all means. Si King Nebuchadnezzar, crazy as he is, hindi, sabi niya. Sabihin nyo kung ano yung napaginipan ko. Tapos, i-interpret nyo. Pambihirang request, tama ba? Sa tingin nyo may nakahula dun sa wise men? Wala. Kahit siguro ngayon mangyari, walang makakahula nun. Nainis na po si King Nebuchadnezzar. Walang makahula, mga wise men kayo. Lahat kayo kumakain dito, walang makahula ni isa. Sabi ni King Nebuchadnezzar, pagpapatayin lahat yan. Nagkataon po, si Daniel ay kasali sa mga wise men, although wala siya nun, kasali siya sa wise men, and naringgan niya, nakarating sa kanya, na pinapapatay ni King Nebuchadnezzar lahat ng wise men. So napatanong siya dun sa isang servant ni King Nebuchadnezzar, bakit ba pinapapatay lahat ng wise men? So nakwento na ganito, kasi sino ba naman ang makakahula ng panaginip niya? Sino ba naman ang makaka-interpret? Wala, what a crazy request, sabi ng mama. Sabi ni Daniel, ganun ba? Pwede ko bang ma-meet yung hari? Sabi ni Daniel, na-meet niya si King Nebuchadnezzar. Sabi niya kay King Nebuchadnezzar, pwede po bang bigyan niyo ako ng time? Time, and then babalikan ko po kayo. So habang umuwi si Daniel, ano sa tingin niyo yung nararamdaman niya? Tingin niyo ba alam niya na yung sagot? Hindi. Tingin niyo ba alam niya na yung panaginip? Hindi. Pero hindi siya kinabahan. Umuwi siya, hindi siya nagpanik, hindi siya nagreklamo, hindi siya naghanap ng backer. Yung iba maghanap na ng backer eh. Sino ba pwedeng maglusot sa akin dito? Hindi, walang ganun. Alam niyo po una niyang ginawa? Daniel 2:17-18. Daniel returned to his house and explained this matter to his friends. Nakita natin ulit yung tatlo. Shadrach, Meshach, Abednego, Hananiah, Mishael, and Azariah. Verse 18, sabi po doon, he urged them to plead for mercy from the God of heaven. When you say plead for mercy, it is seeking God's favor. Humihingi ka ng divine intervention. Sabi ko nga, kailangan mo talaga ng divine intervention. Pinahuhula ba naman sa'yo yung panaginip? So humingi si Daniel, sabi niya doon sa tatlo, ali kayo dito, Shadrach, alika magpe-pray tayo. Kailangan natin ng divine intervention. Hihingi tayo ng awa sa Panginoon. Alam niyo, ang galing. Bakit? Kasi kung ano yung pinagdesisyonan ni Daniel sa chapter 1, na I am resolved not to defile myself, lumutang sa dependence niya in chapter 2. Kaya chapter 2, lapit siya kay Lord kasi resolved na siya nung una pa lang. At ang matindi nun, kadamay niya uli yung tatlo. Sabi ko sa inyo, promotor talaga si Daniel. Si Daniel talaga yung nag-push dun sa tatlo, na be resolved, nag-push dun sa tatlo na kailangan nagdidepend tayo kay Lord. You know what happened? That same night, ni-reveal ni Lord kay Daniel kung ano yung panaginip. Ni-reveal ni Lord, eto yung panaginip. May bonus pa, eto rin yung interpretation. Milagro po. Grabe po yung nangyari. No? And sa chapter 3, 4, and 5, dahil nag-decide si Daniel nung simula, dahil nag-depend siya, pangalawa, sa Panginoon, nung pangalawa, chapter 2, alam niyo po yung 3, 4, 5? Lahat po yun, effect na lang ng desisyon ni Daniel, tsaka dependence ni Daniel in the Lord. Chapter 3, the one we studied last week, effect po yun ang ginawa ni Daniel. Why? Kasi naka-influence si Daniel. Alam mo, yung integrity, nakakahawa pala. Yung integrity, pag dumikit ka sa taong may integrity, mabubuhusan ka. Kaya dikit tayo doon sa mga taong may integridad. Doon sa Daniel chapter 3, our topic last week, yung tanong ko kanina na bakit hindi nagbow yung tatlo? Bakit ang tapang nila? Kasi nakita ko na chapter 1, si Daniel, resolved. Tapos dinamay niya yung tatlo, apat na silang resolved. In chapter 2, papatayin na sila, dinamay niya uli yung tatlo para mag-depend kay God. Anong resulta? Yung integrity na ipasa dun sa tatlo. Yung integrity, tuloy yung tatlo, naging muscle memory yung integrity.
Bakit? Kasi there was this Daniel who encouraged them, who pilit them. Ginather sila na hindi. We will decide that we will stand for the Lord. Number 2, we will depend on the Lord. Kaya sa chapter 3, na-influensyahan niya yung tatlo. Alam niyo, sa totoo lang po, if you decide to live a life of integrity, the biggest effect of that is not something that will happen in your life. Kala natin, I will live a life of integrity kasi bibless ako ni Lord. No. Ang pinakamalaking bunga ng integrity is what? Merong taong tatayo na matatag. Merong taong tatayo na I will not bow, I will burn kasi na-impluensyahan mo. That is what integrity can do. Okay lang sa kanilang magpasunog, basic na lang sa kanila yon. Why? Kasi na-witness nila kay Daniel eh. Na-witness nila na, hindi nga alam yung panaginip, pero sinabi ni Lord. Kaya nung panahon na susunugin sila, yung tatlo decided. Yung tatlo dependent kay Lord. Amen po ba? So right now, I want you to think, sino ba ang dinidisciple ko? Sino ba ang nakatingin sa akin? Kahit hindi mo dinidisciple, sino ba nakakakita sa akin? Bakit ko po tinatanong yan? Kasi yung integrity mo, kung magdedesisyon ka ngayon to make it your muscle memory, it shouldn't stop with you. Kailangan yan pinapasa, kailangan yan nakikita ng iba. Kailangan yung integrity mo maka-impluensya ng iba. Hindi lang po tayo life giver. Integrity giver din po tayo dapat. Make integrity our muscle memory. Manghawa ka, pakisabi sa katabi mo. Manghawa ka. Yan po unang effect kapag nagdesisyon ka at dumepende ka kay Lord. Pangalawa, ano pong epekto? Si Lord hindi papayag na yung iba lang ang maiimpluwensyahan mo. Definitely, paparana sa'yo ni Lord yun. Kaya number 2, the second effect of your decision and your dependence on God, you will also experience success. In chapter 4 and 5, I'll share with you. Let's go to chapter 4 first. Etong hari na naginip na naman. Na naginip siya. Pero this time, dahil close na sila ni Daniel, sinabi niya na kay Daniel kung ano yung napaginipan niya. Sabi niya, ganito Daniel, kasi nakapanaginip ako may puno, ang laki. Reaching up to the sky, ang lalaki ng dahon, ang lalaki ng bunga. Tapos, ang ganda. Tapos biglang may bumulong. Sabi, cut down the tree and leave a stump. Mag-iwan daw ng maliit na part ng puno. Sabi ni King Nebuchadnezzar, ano ba ibig sabihin nun? Sabi ni Daniel, ikaw po yung tree. Ikaw yung puno. Tapos you know what happened? Fast forward, nangyari kay King Nebuchadnezzar. Sabi kasi ni Daniel, kung hindi ka magbabalik loob sa Diyos, if you will not acknowledge the Lord, whatever happened to that tree will also happen to you. And hindi po nang ginawa hindi sumunod si King Nebuchadnezzar. So nangyari kay King Nebuchadnezzar. Kung ano yung nangyari dun sa prophecy. Pero why am I saying na success? Bakit? Kasi totoo yung nasabi ni Daniel. Accurate. Nangyari kay King Nebuchadnezzar. Pagbalik, si King Nebuchadnezzar, nag-suffer siya talaga. He acknowledged, in the end, nakabalik siya ulit. He acknowledged God. He acknowledged the God of the heavens. He acknowledged Daniel, the God of Daniel, na totoo nga siyang Diyos. Bakit ko sinasabing success kahit nangyari kay King Nebuchadnezzar? At the end of it all, ang lahat ng papuri napunta pa rin sa Diyos. Success. Chapter 5, may bago na pong hari. Ang pangalan, Belshazzar. So wala na si King Nebuchadnezzar. Ngayon, nagpa-party sila. Sabi ni King Belshazzar, ilabas nyo lahat ng baso, lahat ng plato, lahat ng mga china, lahat. Lahat ng articles na meron tayo na galing sa Judah. Lahat ng nakuha natin sa Judah, dyan tayo iinom. Dyan tayo magpa-party. So party-party sila, ang saya-saya nila. So yan, si King Belshazzar, bigla, habang nagpa-party sila, may kamay na lumabas sa pader. Tapos may nagsulat. Try to imagine, nasa isa kayong bulwagan, biglang merong white space doon, may nakita kayong kamay na nagsusulat. Wala namang katawan, nagsusulat yung kamay. So kung ano yung mararamdaman nyo, naramdaman ni King Belshazzar, kinabahan yung hari. Natakot yung hari. So ginawa niya, sige lahat ng wise men, takot na siya. Lahat, lapit kayo dito. Ano yung ibig sabihin niyang nakasulat? Walang maka-explain. Alam nyo, yung reyna, narinig na nag-iisip sila, nagtatanong, ano ba nakasulat? Narinig nung reyna, sabi nung reyna, teka.
Alam nyo ba, sabi nung Reyna, 23 years ago, merong isang mama na kayang magsabi ng panaginip. 23 years ago, si King Nebuchadnezzar, yung tatay mo, hindi niya direct tatay ha, na father, parang maraming things pa yung nangyari. Sabi niya, yung tatay mo na sa King Nebuchadnezzar, nagkaroon ng panaginip, na-stress siya, hindi niya alam kung ano yung panaginip at ibig sabihin. May isang mama na kapag-interpret, si Daniel. So ang ginawa, pinatawag po si Daniel. Alam natin na nangyari. Na-interpret niya yun. Na-interpret niya, sabi ni Daniel, ang nakasulat dyan, dahil hindi ka sumunod sa Diyos, you defiled the name of the Lord, you will die. That same night, namatay po si Belshazzar. Pero bakit, again, ba't ko babalikan? Bakit effect ng decision at dependence ni Daniel yung success? Bakit? Kasi hindi lang na-prophesy niya, pero dahil sa nagawa niya kay Nebuchadnezzar, tsaka kay Belshazzar, Daniel was promoted. Daniel was respected. Daniel became influential. So hindi lang yung tatlo, hindi lang si Shadrach, Meshach at Abednego ang kanyang na-influence. Na-influence na rin yung mga hari. Tapos siya rin naiangat. You know, church, that is what integrity can do to you. Hindi ka lang makaka-impluwensya ng iba. Hindi rin papayag si Lord na ikaw, hindi mo mararanasan yung success. Amen po ba? Kaya huwag tayong matakot to live a life of integrity. Kasi paparanas talaga sa'yo ng Panginoon yan. Amen po ba? Amen. So, dalawang bagay. Anong gagawin natin? We have to decide. Kailangan magdesisyon ka. Pangalawa, kailangan mong mag-depend sa Diyos kasi hindi po madali. Pag nagdesisyon ka, kailangan dumepende ka sa Panginoon. Pangatlo, pag nag-decide ka, tapos nag-depend ka, hindi naman ending yun eh. Pwede ka ulit magka-problema, pwede uli humirap ang buhay. Then magde-decide ka ulit, magde-depend ka ulit kay Lord. Kaya number 3, ano kailangan mong gawin? Simple lang po, do it again. Yun lang. Decide, depend, do it again. Alam niyo po, yung Daniel chapter 6, sa mga bata sa baba, no, sa Lifer Kids, pag narinig nila yung Daniel, ang maiisip agad nila ay ano po? Daniel and the Lion's Den. Di ba? Muscle memory ng mga bata. Daniel and the Lion's Den. Mukhang muscle memory rin ng mga matatanda dito. No, yes daw po. Daniel and the Lion's Den. Pero babaguhin po natin yan ngayong hapon. Kasi po, Daniel chapter 6 is really not about lions. Daniel chapter 6 is not about Daniel being saved from the lion's den. Daniel chapter 6 is this. It is about consistency. It is about doing it again. No, bakit po? Sa punto pong ito, in Daniel chapter 6, Daniel chapter 1, kinuha po sila sa Judah. Teenager po sila noon, mga 15 to 18 years old. Daniel chapter 6, 60 years na po yung nakalipas. Siguro po si Daniel, mga 80 na. Nagpalit na ng hari, nagpalit na ng generation, nagpalit na nga ng empire eh. Kanina di ba sabi ko, Babylonian? Pagdating ng chapter 6, si King Darius na, Persian na po yun. Persian Empire na. Pero sa lahat ng pagbabago na nangyari, may isang hindi nagbago. Ano yun? Hindi. Sino yun? Si Daniel. Daniel chapter 6 verse 4, sabi po doon, at this, sabi lahat daw ng leaders, administrators, and the satraps, naghanap daw sila ng pwedeng ipukol kay Daniel tungkol sa kanyang ugali in government affairs. Pero sabi doon sa verse, but they were unable to do so. Wala silang mahanap na korupsyon. Sipin mo yun, hinalukay nila yung buhay ni Daniel for 60 long years na nasa Babylon. Sinilip nila yung records for 60 long years. Inimbestigahan nila, hinanapan ng baho. Good news, wala silang makita. Walang korupsyon. Walang skandal. Walang maleta.
Wala si Daniel nun. Alam nyo, hindi po perfect si Daniel, pero alam nyo ano maganda kay Daniel? Consistent yung hindi bata, matanda na siya. Consistent yung Daniel. Kaya nga sa verse 5, sabi po doon, kung meron man tayong mahanap na mali kay Daniel, wala tayong mahanap eh. Sa trabaho niya, wala. Dapat may kinalaman sa Diyos niya. So gumawa ng plano, etong mga administrators siya satraps. Ang ginawa nila, binola-bola nila si King Darius. Di ba tayong lahat pag binola-bola tayo, tuwan-tuwa tayo? Di ba ganda-ganda mo ngayon? No, ang pogi-pogi mo talaga, hindi naman. Hindi, ang ganda mo talaga, parang pumapayat ka. No, ang ganda mo. Tapos alam mo, pag sinabi nung taong na yun, bigyan mo naman ako ng 50. Mag-aabot ka, sige na nga, kasi sabi mo, ang ganda ko, nabola. Si King Darius, ganun po nangyari. Binola-bola, kasi po si King Darius, love na love si Daniel. Kasi sobrang consistent si Daniel from start hanggang time ni King Darius. Minahal niya si Daniel. Kaya lang, binola-bola siya nitong mga administrators at satraps na, King, ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Ikaw ang pinakamatinding sa lahat ng hari na nagkaroon kami. Ikaw ang pinaka sa pinaka. Kaya ganito gawin mo, King. Sulat ka ng batas na for 30 days, lahat dapat magpipray sa'yo kasi ikaw na. Ikaw ang pinakamataas, sa'yo lang dapat nagpipray. Nabola yung hari. Gumawa ng batas na for 30 days, sa akin lang dapat lahat magdadasal. In Daniel chapter 6 verse 10, narinig ni Daniel na ay gumawa ng ganong batas. Si Daniel consistent. Tingin nyo nagpanic si Daniel? Si Daniel consistent. Sa tingin nyo nagtago si Daniel? Naghanap ba ng backer si Daniel? Hindi. Alam niyo po, sabi sa Bible, can we show, ayan, nung narinig niya na na-publish na yung decree, no, talagang gagawin na, mangyayari na, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day, sabi po doon, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God. Lumabas po yung chapter 1 na nagdesisyon siya that he will be resolved not to defile himself. Lumabas yung chapter 2 na dependent siya sa Panginoon. Nung panahon na papapatay na, anong ginawa ni Daniel? 3 times a day, he got down on his knees and prayed giving thanks to God. Pero hindi po yun ang main sa verse na yan. You know what's the main phrase in that verse? The last phrase. After the comma, can we read it very loud? Sabi po doon, giving thanks to his God, just, walang conviction. Gusto ko po marinig yung may conviction. Ano po sinabi dun sa huli? Just, one more time. Anong sabi? Just, church, that is muscle memory. Just as he had done before. Hindi na po isang beses ginawa. Yung pagpe-pray na yon, hindi bunga ng panic kasi papapatay sila. Hindi siya nagdasal kasi natakot siya. Kaya siya nagdasal. Bakit? Just as he had done before. Muscle memory ni Daniel, yung pagdedesisyon na sa Diyos ako at yung pagiging dependent niya kay God. Just as he had done before. Tigituloy niyo po yung palakpak. Hindi lahat ng tao kayang ganyan maging consistent. Kaya hindi lang tayo dapat nagdedesisyon. Hindi lang tayo dapat dumedepende. Kailangan di mawala yung number 3, doing it again, just as he had done before. We know the story. Alam natin yung kwento, nahuli siya. Nahuli si Daniel, ano nangyari? Nahuli, tinapon sa lion's den, na-stress si King Darius, ano ba naman yung pinirmahan ko, naloko ko, mahal na mahal ko si Daniel. Tapos pagkatapon kay Daniel, alam natin na nangyari sa loob ng lions den, what did God do? God shut the mouth of the lions. Pagbukas, pagsikat ng araw, dali-dali si Darius, sinilip niya, Daniel, buhay ka ba ba? Lo and behold, is Daniel alive? Buhay yung Daniel, nakasurvive yung Daniel, nagalit yung hari, lahat to ng bola sa akin, kaya wag kayong mambabola.
Kasi papatapong kayo sa lions den. Lahat ng nambola, kasama yung mga asawa, kasama yung mga anak, ipinatapon sa lions den. Sabi dun sa Bible, hindi pa sila nakakarating sa ilalim, nilapa na sila ng mga leon. We know the story. And after nun, the king honored Daniel. What a miracle! Diba, grabe? Kanina kay Nebuchadnezzar, what a request! Pagdating sa Daniel 6, what a miracle! Pero alam niyo po ba that that is not the greatest miracle? In Daniel chapter 6, yung milagro sa buhay ni Daniel is not about him surviving the lion's den. Yung miracle sa buhay ni Daniel is not about God shutting the mouth of the lions. The greatest miracle in Daniel's life is not him getting out of the lion's den alive and kicking. You know what's the greatest miracle in Daniel chapter 6? The greatest miracle in Daniel's life, not only in Daniel chapter 6, the greatest miracle is this. After 60 long years in Babylon, Daniel was still Daniel. Hindi po nagbago yung Daniel. You know yung decision niya sa chapter 1 verse 8, Daniel is resolved not to defile himself. After several kings, after several empires, after several problema, after several success, Daniel was still Daniel. Pambihirang integrity po yun. Yung integrity po ni Daniel, hindi na-build sa lion's den. Ang integrity ni Daniel, di-reveal lang sa lion's den. Bakit? Kasi nung kinuha pa lang sila sa Judah, nagdesisyon siya. Sa chapter 2, dumepende siya sa Lord. Chapter 3, 4 and 5, inulit niya ulit. Ano nangyari? Lumabas yung integrity. Kitang-kita. Bakit? Kasi integrity became his muscle memory. Alam niyo, sa totoo lang pa, wala naman nagpaplano na sisirain ko yung integrity ko ngayon. Walang ganon, di ba? Walang magsasabi na, today, I will decide I will ruin my marriage. Today, I will decide I will ruin my Christian life. Walang ganon. Today, I will decide I will ruin my name. I'll walk away from God. Wala pong ganon. Lahat po yun, it happens slowly. Isang absent sa life group, sa lang naman. Isang pagsisinungaling, sa lang naman. Titikman ko lang naman, di man ako malalasing. Tikim lang. Little by little, those little things, lahat yan, magdadala yan sa major downfall natin. But ang integrity, ganun din po. Yung little by little, binibuild ang integrity parang muscles. Binibuild unti-unti. One prayer, isang buhat. One attend sa life group, isang buhat, isang set. 52-week Sunday service, 3 sets. Binibuild ang integrity. You know, wag tayo mainggit kay Daniel. Hindi, I will be a Christian for 60 years. Si Daniel, 60 years, wag tayo mainggit. Alam mo, kailangan mo lang gawin, decide today, depend today, bukas, do it again. Ganun lang. Wag mo nang pangarapin, hindi 10 years, magiging straight ako. Hindi. Simulan mo dun sa, I decide today, I'll depend today, I'll do it again tomorrow. Anong gagawin? Decide, depend, and bukas, uulitin natin. Anong gagawin? Isa pa, build natin yung muscle. Anong gagawin? Decide, decide, depend, do it again. Pero nung binasa ko, sabi ko nga, Lord, pwede ko kaya i-preach to? Chapters 1 to 6, nakakahiya. Parang lagi dapat konting story lang, baka ang hirap i-preach, ang daming chapter. Pero after ko po basahin yung Daniel chapters 1 to 6, na-realize ko na, nagulat ako na ang greatest miracle pala hindi yung lions din. Ang greatest miracle ay consistent si Daniel. Pero may mas na-realize pa ako, hindi po pala si Daniel ang bida sa kwentong ito. Sabi nila, uwian na. Napagod si Ate Dayan, kaka-explain si Daniel. Hindi po pala si Daniel ang real hero sa story nito. You wanna know who's the real hero? The real hero,
sa Daniel chapters 1 to 6 is none other than Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit? Si Daniel, pagpasok niya ng Babylon, alam niya, decided siya, resolved siya not to defile. He knew what he stood for. Si Jesus constantly dependent on the Father. Yung una pong picture. He never compromised the will of the Father. Number 2, si Daniel, tuwing may problema, tuwing may success, Daniel knew kanino siya tatakbo siya sa Diyos. Tama po ba? Si Jesus, bago mag-ministry, lahat ang gagawin niya, aakyat siya sa bundok, magdadasal siya. Jesus constantly depended on the Father. Si Daniel, sabi ko nga, ano ang bunga ng integrity? You're gonna influence people around you. Daniel influenced Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel influenced Babylon, Persia. But Jesus changed the world. Si Daniel, nung inangat na siya, he remained humble. Pero si Jesus, Diyos siya eh. Pero bumaba, nagpaka-humble para sa kaligtasan mo. Si Daniel, he was faithful for how many years? 60. Eh si Jesus is faithful noon. Jesus is faithful ngayon. Jesus is faithful bukas. Jesus is gonna be faithful all throughout your lifetime. Si Daniel po, pinakita niya what integrity looks like. Nabilib tayo kay Daniel, yes. Pinakita ni Daniel, how are we gonna make integrity our muscle memory? But Jesus, iba. Jesus showed us where integrity comes from. Kasi si Jesus, unlike Daniel, hindi niya na kailangan practicein para maging muscle memory niya ang integrity. You know why? Because Jesus is faithful. Jesus is truth. Jesus is perfectly consistent. Integrity, that is Jesus' character. Siya yun. Hindi niya na kailangan practicein kasi integrity is Him. You know, church, kaya if you are in a trial season or season of success ngayon, huwag kang tataya sa ibang bagay. Huwag kang tatakbo sa ibang tao. Huwag kang aasa sa ibang tao. Kanino ka tatakbo? Kanino ka dedepende? Kanino mo ilalagak yung desisyon mo? Doon sa source ng integrity. Mali. Doon kay integrity. Karakter niya yung integrity. He is integrity. Kaya it's my prayer for you to decide today, huwag tayong mag-compromise. It's my prayer today for us to depend on God. And it is more than my prayer today for us to keep on doing it again. Sabi sa Daniel, just as he had done before. Decide, depend, tomorrow, do it again. Sino po dito mga magulang? Can I see a raise of hands? For all the parents, may anak, no, maliit, malaki. If you remember, no, nagpapalaki pa po kayo ng mga anak, yung mga may maliliit, ngayon na nagpapalaki kayo ng mga anak, bilang magulang, marami po tayong gustong i-instill sa mga anak natin. Tama ba? No, basic lang. Halimbawa, bawal muna siya mag-sweets bago mag 2 years old. Walang screen time, walang junk food, matutulog ng maaga. Ang dami nating gustong practices, habits na gustong gawin sa mga anak natin. Ako po, to be honest, I have 2 kids, no? I tried very hard. Kaya lang, napaligiran ako ng mga kaibigan na inispoil yung mga anak ko and I failed. Pero there's this one thing. No, yung isa dyan, kasi naalala ko pala bakit ako nag-fail. Hindi ko pinapakain yung anak ko ng matatamis eh. Pag inaampon nila yung anak ko, binibigyan ng stick-o, binibigyan ng gummy, hindi ako makain nun eh. Binibigyan nila, inispoil nila. Ayoko din na ma-spoil kung sino yun kasi nandito sila. Kung may nakita kayong yumuyo ko, siya yun. Hindi, joke lang po. So anyway, meron ako isang bagay na in-instill sa kanila that I became so consistent in doing that.
Ako po, very tutok ako sa schooling ng mga anak ko. My mom, sa morning ko pala na-preach na, nung Mother's Day nag-preach po ako, I invited my mom over. Natutunan ko po yun sa mama ko. Talagang tutok sa pag-aaral. Turo talaga. Mas matindi pa ako, gumagawa pa ako ng exam. Tapos ang exam ko na ginagawa para sa mga anak ko, mas matindi kesa sa binibigay sa school. Binibigay sa school, may multiple choice, may ganyan, may yung matching type. Ako, identification lahat. No, identify mo yun. Dapat muscle memory mo yung lesson. So lahat yun, ginagawa ko yun. No? Kaya lang, isa pong routine na ginagawa ko, sa umaga, bago sila pumasok, pag exam week, we will always pray. Sabi ko, anak, lika, let's pray. Kasi we do not know kung ano lalabas sa exam mo. Hindi natin alam kung na-review ba natin yung lalabas sa exam mo. And only God can do that. Only God can help you. Let's pray, anak. So nagpe-pray kami lagi. Tapos pag ibababa ko na po siya sa school niya, sasabihin ko to sa anak ko, anak, pareho yun yung dalawa kong anak. Ko, anak, ganito, when you receive your test paper, wag mo munang buksan. Sabi ko, anak, mag-pray ka muna. Pray ka muna, hingi ka kaawa sa Panginoon, hingi ka ng help from the Lord, and then you open your exam, and then you take your test. Ngayon po, yung mama ko, naalala ko, nung nag-grade 4 na kami, hindi niya na kami tinuturuan, pinabayaan niya na kami na mag-aral on our own. So I adapted that, so sabi ko doon sa anak ko, sige, anak, pag nag-grade 4 kayo, hindi ko na kayo tuturuan. I-establish lang natin yung routine, tapos kailangan kaya nyo na. So yung panganay ko, nung nag-grade 4, kaya niya na hanggang ngayon, no? Hindi ko na tinuturuan. Yung bunso ko, nitong last school year, nag-grade 4. So first time niya, si Dara, first time niya na siya lang nag-aaral. Di kinakabahan ako nung una, sabi ko, kaya niya kaya. So alam niyo, after nung grade 4 niya, nung April, recognition, tinawag yung anak ko. Yung anak ko naka-receive ng awards. More than sa awards na na-receive niya nung tinuturuan ko siya. So parang feeling ko, hindi siguro masyado effective. Parang mas effective na mag-isa siya. So tuwan-tuwa yung papa niya. Lahat happy kami. And then, nung pauwi na po kami, inabot nung teacher yung mga gamit na naiwan sa classroom. So lahat ng gamit. Uwi kami mag-asawa. Ngayon, nung tinitingnan ko yung mga gamit, sinusort ko na ano itatapon, ano yung pwede pang gamitin next school year. Nakakita ako doon sa mga gamit niya ng isang bagay that made me happier. Not happy, I think. That made me feel a deep sense of joy kesa nung nakita ko yung awards niya. You know ano nakita ko? Ito po. I saw her test folder. Para may pruweba, Dara Bustos 4A. Grade 4 talaga siya. Kita ko po itong exam folder niya. Alam niyo, pagbukas ko ng test folder niya, daming nakasulat. Ay ko, Lord, baka nang kokopya yung anak ko. Ay ko, in Jesus' name, baka chumi-cheater yung anak ko. Pagbukas ko, ang daming nakasulat. Alam niyo yung nakasulat? Ang daming verses. Ang daming declarations for herself. Ang daming encouragement. You know, let me read with you some. Sabi doon ng isa, God is with you. He will guide you throughout the test. Sabi pa nung isa, huwag niyo napansinin yung mga wrong spelling tsaka handwriting. Let's stick to the context. Sabi po doon, Lord is making you remember your lessons, guiding you throughout your test. Sabi pa, buksan pa natin yung iba. Sabi nung anak ko, huwag nyo nang pansinin yung capitalization rules. Please. Alam ko, pini-PR ko yung ibang mga dito, pero please, pagbigyan natin yung anak ko. Sabi kasi, when a door closes, a new one opens. Pero hindi pa siya natapos. May arrow pababa. Sabi ng anak ko, it means when you miss an opportunity that God gives, when you miss an opportunity, God will give you a new one. Sabi niya pa, wag niyong pansinin yung spelling. Sabi, don't be afraid to mess up. Not everyone is perfect. When you mess up some, you learn some. Alam niyo, doon ko po na-realize, yung mga bagay na pinagdesisyonan ko na gawin sa kanila nung maliliit pa sila, yung Diyos na ininstill ko na kay Lord ka mag-depend, hindi ka matalino talaga kasi si Lord ang magbibigay sa'yo nun.
na paulit, ulit naming ginagawa. It became a part of her. It became so automatic. It became her muscle memory. Pagbaba ko po, hiramin niyo po to, hanapin niyo kung merong nakasulat. I passed the exam because of my mom. Hanapin niyo po kung may nakasulat. I aced my exam because my mom gave me an exam full of identification. Wala pong ganun. Why? Kasi in-instill ko sa kanya na, anak, it's not mom who gives you the knowledge and the wisdom and the success of this world. Sino lang? Diyos lang. The decision na ginawa ko nung simula for them to depend on God became a muscle memory for my daughter. You know, church, that's the goal. Ang goal po, hindi perfection. Ang goal, hindi performance. Ang goal, hindi pretending. Ano ang goal? Ang goal is this, for integrity to be your muscle memory. Alam nyo, nakakalungkot. Kasi lahat tayo gusto natin, ay hindi, gusto ko yung Daniel chapter 6 miracle. Gusto ko yung breakthrough. Gusto ko yung victory. Gusto ko yung sagot sa prayer ko. Gusto ko yung solusyon. Pero walang may gusto nung araw-araw nagdedepende kay Lord. Walang may gusto nung araw-araw nagdedesisyon. Walang may gusto nung decide, depend, and do it again. Lahat gusto malakihan agad. Lahat gusto solusyon agad. Gusto breakthrough, miracle. Lahat tayo, karamihan sa atin, ayaw natin yung ordinary days. Pero kailangan ngayon, alam nyo, mahalin na natin yung ordinary days. Yung one step na magla-life group ako. Kahit inaantok ako. Yung one decision na magpupuri ako kahit mahirap. Yung one decision na I will stand my ground. I will not bow down to anyone. Kasi when you decide, when you depend, and when you do it again, that will build your integrity. Can I see a raise of hands ng mga taong merong pinagdadaanan na matindi? Nawala po ba? Sino pong may pinagdadaanan na matindi? I want you to be so honest. You know, I'm not here to condemn anyone. But if you are really experiencing something heavy right now, I want you to raise your hands. 2 hands. Na Lord, ako yun. Ang dami kong pinagdadaanan. Now, yung mga nakataas ang kamay, can you stand up? Okay lang po ba tumayo tayo? I'm gonna talk to you. Ako po, this is gonna be directed to you. Yung mga nakaupo, okay lang po. No, hindi ko po kayo i-pressure kung wala naman talaga. Pero those who are standing, I'm just prompted to talk to you this afternoon. You know why? I know you're praying for something. Di ba meron kayong dinidesire na, Lord, parang ang tagal. Lord, meron akong gustong breakthrough. Lord, meron akong gustong solusyon. Lord, meron akong gustong answer. Lord, meron akong gustong tawiran, di ko matawiran, tagal ko nang pinagpe-pray. Lord, meron akong gustong ma-receive. Sa lahat ng nakatayo ngayong hapon, may tanong po ako sa inyo. What if the greatest miracle that God wants to do in your life is not a dramatic rescue? Tatagalugin ko po. Paano kung ang gustong gawin ng Panginoon na milagro sa buhay mo ngayon ay hindi solusyonan yung problema mo? Paano kung sinasabi sa iyo ni Lord na, anak, hindi mo na kita bibigyan ng breakthrough. Anak, hindi ko muna sasagutin yung prayer mo. Anak, i-delay ko muna yung sagot. Anak, hindi ko muna ibibigay. Paano kung ganun yung sagot ng Panginoon sa iyo ngayon? Will you still decide to live a life of integrity? Will you still depend on God? And will you keep on doing it again? Paano kaya kung yung greatest miracle na gagawin ng Panginoon sa iyo, yun na nagpipray ka ng sagot, tama ba? Shout amen if you're praying for an answer.
Shout amen if you're praying for a breakthrough. Shout amen if you're praying na may dumating sa buhay mo ngayon. Pinagpe-pray mo yan, amen? Pero paano kung ang sagot sa'yo ni Lord ay ganito? Anak, for richer or for poorer, anak, in sickness and in health, anak, in trials and in your success, 10, 20, 30, 60 years from now, kahit hindi ko sagutin yan, anak, eto milagrong gagawin ko sa'yo. After waiting for 10, 20, 30, 60 years, ayen is still ayen. Anak, kahit hindi ko sagutin, yung miracle na gagawin ko sa'yo, Mark is still Mark. Yung gagawin ko sa'yo yung miracle, kahit hindi dumating, Hannah is still Hannah. Loving God, serving God, standing for the Lord. You know, ang milagrong gagawin sa'yo ng Panginoon, hindi yung solusyonan yung problema mo. It's not about receiving what you're asking from the Lord. You know what's the greatest miracle of the Lord in your life today? It is not receiving. It's becoming. Kung ano yung ginagawa niyang maging ikaw. Hindi yung marireceive mo, pero it is the integrity that God is building in you today. You know, if I will request to lahat, tatayo po tayo. May problema or wala. May current situation or wala. I know that most of you are in a lion's den right now. You know, mga lion sa buhay mo, I want you to identify them. Tao ba yan? Sitwasyon ba yang leon na yan? Kawalan ba yung leon na yan? Alam mo yung leon, siguro sa buhay mo, halos lalapain ka na. Di ba malapit na, unti na lang, Lord, hindi ko na kaya. Andiyan na yung leon. Di ba yung leon na inaakusahan ka? Yung leon na binibetray ka? Yung leon na pinipressure ka? Yung leon na natatakot ka? But let me tell you this. Huwag ka matakot, leon lang yan. Kung sino yung Diyos na naglagay ng busal sa bibig ng lion nung time ni Daniel, kung sino yung Diyos na nag-shut ng mouth ng mga lion nung time ni Daniel, is the same God who's gonna do it again. What should you do? Decide, depend, and do it again. Just as He had done before. If you are in the lion's den, huwag kang matakot. You know why? Your lion's den, kayang i-transform ni Lord yung lion's den mo. The Lord will transform your lion's den into a venue para palabasin yung kadakilaan niya. You know, church, hindi mo na kailangang i-defend yung sarili mo. God will do that for you. Hindi mo na kailangan labanan lahat ng problema mo. God will fight for you. Hindi mo na kailangan dumiskarte. God will be the one to do that for you. Ano lang ang gagawin natin? We've got to decide. We've got to depend. We've got to do it again. Whatever lion's den you are in right now, alam na ang kasama mo o hindi. Solusyonan man yan or hindi, no, it's my prayer for you to keep on deciding, to keep on depending on God, and to keep on doing it again. Make integrity your muscle memory. No, church, dakila po ang Diyos. Faithful ang Diyos. Sabi natin kanina, it is Him. Integrity, karakter niya. And while you're standing this afternoon, we're not going to pray na sana, Lord, mawala yung lion's den ko. We're not going to pray na, Lord, patayin mo na lahat ng lion sa buhay ko. Hindi tayo magpipray na, Lord, tanggalin mo na lahat ng fear and anxiety ko. Hindi po ganon ang gagawin natin. You know kung anong gagawin po natin? Ang gagawin natin ngayon, tayo ay magpupuri sa Diyos na dakila. Bakit? Tayo ay magpapasalamat sa Kanya kahit wala pa tayong makita. Magdedesisyon tayo na dedepende tayo sa Kanya kahit walang makita. At matapang tayo to do it again tomorrow, to do it again the next day, to do it again next month, next year.
Iaangat natin ang Panginoon kahit wala pang solusyon. Pupurihin natin ang Diyos kahit may leon. Church, are you ready? No, magpupuri tayo ngayon kahit nandyan pa sila lahat. De-declare natin, Lord, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Sadyang kay buti No, you ng worship. ating Panginoon. Lalo na kung may leon ka sa buhay mo ngayon, you got to worship. Magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. If you have a lion in your heart, in your life, sing dakila. Dakila ka, O Diyos. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. No, ang sarap. Ang sarap po mag-worship. You know, if you are in the lion's den, tapos matapang ka, na kaya mo sabihin, no, takila ka, Panginoon. Lord, kahit hindi dumating yung solusyon, I'll worship you. You know, isa pang nakita ko sa Daniel chapters 1 to 6. Yung pagdedesisyon, yung pagdepende sa Panginoon, yung doing it again, hindi po mag-isang ginawa ni Daniel. Yes, he believed that the Lord can rescue him. Yes, he believed that God can give him success. But what's nice po with Daniel, hindi niya po mag-isang ginawa yun. Diba, inimpluwensyahan niya yung mga kaibigan niya. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. You know, Life Giver Church today, hindi ka lang binibigyan ng Panginoon ng tapang to decide, depend, and do it again. Hindi ka lang binibigyan ng Panginoon ng tapang para i-build yung muscle memory mo. You know, today, the Lord is also surrounding you with Daniels in your life. You know, I want you all to hold hands. Hawakan mo yung katabi mo. Huwag kang papayag na wala kang kahawak. Huwag kang papayag na empty yung kamay mo. Kailangan may kahawak ka. You know why? If you are in the lion's den, it's not just God who will be with you. You also have the Life Giver family who will journey with you. Your pastor, your leader, your co-member, kahit taga-ibang satellite pa yan, kahit taga-Life Giver Kamyas, BGC, Metro, Elliptical, Manresa, kahit saan pa yan. Kasama mo yan, parang si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Bakit hindi mahirap yung decide, depend, and do it again? Not only you have the Lord, but also the Lord has provided you not only one Daniel, but a family who will journey with you. Kaya, sabi ko, Lord, hindi pwedeng sabihin namin hindi ka dakila. Lord, kaya naming maging muscle memory ang integrity. Bakit marami kaming kasamang Daniel sa buhay namin? Marami kaming kasamang Meshach, Shadrach at Abednego sa buhay namin. And more importantly, kasama natin ang nag-iisa at dakilang Diyos! Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. As you're holding hands to worship the Lord, Magmula pa sa you thank the Lord for giving you the decision, the dependence, mundo'y and the ability to do it again. Kang lagi. You worship the Lord because He gave you
a family who will stay with you in success and in triumph. Dakila ka, O Diyos, sa habang You worship the Lord kahit hindi masolusyonan sa ngayon. Matibay na Dahil siya ay mananatiling sandigan, dakilang Panginoon. Bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Sa bawat Bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Let's repeat that. Sa bawat. Tagumpay man One more time. ay You know, if you are naroon. in Sa alliance then, bawat bighati, tagumpay man ay naroon. daluyan. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Church, you're gonna shout that at the top of your lungs. Dakila ka. One more time. Dakila ka, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Papalakpakan mo ang Panginoon this afternoon. Thank you, Lord. Let me just pray for you. Father, we know that our journey ahead is not going to be easy. Lord, we know that the journey ahead is going to be hard. But Father, today, we are deciding, we are depending, and we're going to do it again. We are building our muscle memory of integrity. Not because we can do it, but because dakila ka. At may mga kasama kami sa simbahang ito who will journey with us. Father, we just want to thank you, Lord. Not only for the blessings, but also for the trials that build up our integrity. Father, I pray that as we go out of this hall, we are decided. Father, I pray that as we go out of this hall, we are dependent on you. And Father, I pray that as we go out of this hall, we are gonna be brave and we are gonna do it again. We thank you, Jesus, for your grace. We thank you for your love. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, maskulado ka na ba? Di ba? Maskulado ka na ba? Ako puro fats pa, kailangan ko pa mag-exercise. No, maskulado ka na ba? Let integrity be our muscle memory. And so before we leave, let's all have our declaration. May the Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep us from falling and make us stand unblemished. Amen. May His grace work in you, face shine in you. May His abundance flow throughout our lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper, may you have life to the fullest. We will receive this from Jesus Christ, and so when fellowship ends, abundant life begins. So it's time for you to decide, depend, and As good as new. do it again. God bless you po. Hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water.